Morning. Hello, magandang araw sa atin lahat, no? For this video, bakit ko in English kasi? Sa video na to, pag-usapan natin yung tourist visa experience ko. Yun. Kita nyo naman sa title. Hello. So nagsimula lahat nung fourth quarter ng 2023. Ibig sabihin nun sa mga September, October, November, December. So during those times nasa New South Wales pa ako, and I was still working in an aged care, New South Wales, particularly in a suburb called Batemans Bay. So, student visa ko at that time, may expire siya by December. Around September 2023, may nakausap na akong agent, no? Kumbaga immigration agent to be specific. That time, yun, gusto ko na i-process yung
extension ng student visa ko kasi I wanted to transfer schools due to may mga issues sa school namin. Next video na lang yun. Pero yun nga, nag-inquire ako ng mga schools in Canberra. So if alam nyo, yung Canberra is another state and I mentioned New South Wales. So kung titingnan nyo sa Google Maps, Batemans Bay, New South Wales, makita nyo na about 2 hours travel from Batemans Bay to Canberra. Wala kasing schools dun sa Batemans Bay na tumatanggap ng mga international students tulad ko. Although meron for a specific course na RN, kaso yun, medyo mahal kasi yung pagiging RN international student dito. Kaya then I decided to look for different options sa Canberra, which is 2 hours away. Saan ako nag-stay? Around September. Ano ba sunod ng September? October. October. Sa mga October, nakapili na ako ng isang school na papasukan, which is, I think that was a business course na kasi at that time interested ako mag-learn more about businesses dito sa Australia. Not very ideal na 2 hours in travel, pero given the situation na malapit na may expire yung visa ko, I had to take the risk, no? So bahala na si Batman, kumbaga. Basta ang naisip ko nun, ma-extend yung visa ko. Pagdating ng November, continuous yung exchange of emails namin with that school na gustong tumanggap sa akin while nagtatrabaho sa Batemans Bay. Pagdating ng December, wala na kasi sa isip ko na pag international students ka, covered ka ng, hindi naman covered pa, bale, magmamatter sa'yo, no? Magmamatter sa'yo yung public holidays, or, no, school holidays, yun, magmamatter sa'yo yun. And dito sa Australia, usually yung school holidays, nagsisimula ng around December 15, 20. At that time, medyo iniisip ko parang kailangan ko na maka-enroll dito, kailangan ko na makabayad, etc. Given na as an international student, konti lang yung oras mo sa pagtatrabaho, meaning konti lang din yung ipon mo, no? So yun, may time na nag-negotiate pa ako sa school regarding payment. Buti naman na tumatanggap sila ng parang partial payment para makapagsimula sa school, no? However, hindi pa ako nakasimula ng bayad nun. At least negotiating ng lahat kung paano ba ako makapagsimula with the limited amount of financial resources I have. Kumbaga, long story short, naabutan yata ako, hindi yata, talaga naabutan ako ng school holidays, no? Paano ko nalaman? Kasi like I said, continuous na exchange of emails, diba, with the school. Tapos biglang dumating na lang ang ilang araw na hindi sila nagre-reply. I was thinking na wala na. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi December, I think that was 29 or 30 may expire yung visa ko. Tapos that was around, give or take, mga December 17, 18. Nung time na yun, na na-notice ko na hindi na nagre-reply yung school via email, no? By those times ko din nalaman na napaisip ako
December 17, 18, 19. Doon na yung parang nag-click talaga sa isip ko na school holidays ang pota. Kaya pala hindi sila nagre-reply. Kasi, yun nga. Kasi pag school holidays, hindi ko nilagay sa isip ko na pati pala yung mga staff ng school, generally, ng holidays din. At least man lang sinabihan ako ng school sana no, na in the next coming days, school holiday na. Eh wala, bigla akong iniwan sa ere. Even though after nun is, yun nga, parang wala na ako na pag-asa kasi mag-expire na in a few days yung visa ko. I still push through. So pinush ko talaga na maghanap ako ng ibang immigration agent, which is luckily natagpuan ko isang hindi lang siya agent, lawyer talaga. So immigration lawyer. To cut the long story short, after ako naiwan sa area ng school na yun due to my, I would say I'd be accountable for it, na hindi ko chinek na school holidays pala. Luckily, nakahanap ako ng immigration lawyer na mag-aasikaso sa case ko. Specifically 3 days. 3 days namin inasikaso yung case ko, no. 3 days, meaning 3 days before ma-expire yung visa ko. Natrabaho pa namin at na-lodge namin yung visa ko. And that visa was for tourist visa, coming from a student visa. Sa mga hindi nakakalam, after mo makapag-submit ng current visa application mo, in my case a tourist visa, and then dumaan yung mga araw at na-expire yung old visa mo, automatically makaka-receive ka ng email from the Immigration Australia na bibigyan ka nila ng bridging visa. Yun. In my case, that bridging visa allowed me to continue working based on the conditions of my old visa, which is the student visa. Yun. So, ibig sabihin, na-expire na yung student visa ko, meron na akong bridging visa, at inaantay ko yung approval ng tourist visa ko, no? Yun. So, after na-lodge na ng tourist visa ko, I am still able to work based on the condition of my old visa. Yun yung sabi kasi ng yun yung sabi ng bridging visa ko. Pwede ka pa mag-work. Pwede ka pa mag-work base sa old visa mo while nag-aantay ka ma-approve yung tourist visa mo. During that time, yung predicted kasi or yung assumed na approval duration ng tourist visa is 2 weeks based on sa mga tanong-tanong ko, no, sa mga friends, sa mga research ganun, online, 2 weeks or less than naman. Pero sa case ko that time kasi umabot ng 3 months. I was working for 3 months while waiting for the approval of my tourist visa. So December, January, February, March. Yun. 3 months ako nagantay for my tourist visa. Na pagdating ng March, dumating na yung tourist visa ko. Na-receive ko na. Wherein generally pag may tourist visa ka, alam siguro ng lahat na bawal ka mag-work. Yan. Bawal ka mag-work. No work condition yun pag tourist visa ka. So March, nag-stop na ako mag-work kasi na-receive yung tourist visa ko. Pinaalam ko sa employer ko na kailangan ko nang bitawan lahat bigla-bigla kasi nandito na yung visa ko. So yun, na-inform ko yung employer ko, okay naman sila. So nung tourist visa ako, nag-iisip ako kung mag-i-stay ba ako sa Bateman Space sa New South Wales nun, given na wala akong work. Isipin nyo, nakatira ka sa ibang lugar, nagbabayad ka ng rent, nagbabayad ka ng bills at grocery, wala kang work.
Kaya ba yun? I had to go home back to Victoria from New South Wales, Batemans Bay. Nga pala, uh, in that tourist visa, I was only given 1 month worth of stay as a tourist. Imagine, isang buwan lang, no? Naghintay ka ng 3 buwan. Tapos yung i-grant sa'yo or bibigyan ka lang isang buwan na magstay. Medyo hassle. So, wala akong ibang inisip nun. Wala akong ibang inisip kung paano ko i-extend yung visa ko na naman. Paano ako mag-extend? Fortunately, nakahanap ako ng paraan which is mag-apply as dependent under sa partner ko. So, dependent, student visa pa rin siya pero dependent under my partner. So, that is my current visa ngayon. So, paano nangyari yun? Within 1 month, nakapaghanap ulit ako ng immigration agent. Nakapag-apply kami ng dependent visa. Na-lodge namin within that month. So, madali lang. So, luckily, sa condition ko as tourist, kasi meron kasi mga tourist visa na iba-iba yung conditions pag na-receive mo yung immigration grant mo, no? Luckily sa akin, walang nakalagay na no further stay. That means, pag walang nakalagay na no further stay sa grant mo, sa papel, ibig sabihin pwede ka pa makapag-apply ng other visa. So, yun nga. Fortunately, ako ganun. Walang nakalagay na no further stay. And then, ang expected time namin nun for dependent visa is just 3 months. Yeah. Another unexpected moment is hindi siya 3 months lumabas. It took me 6 months. 6 months before ma-approve yung dependent visa ko, no? Same policy applies dun sa pag-submit ko ng dependent visa ko, no? Nag-lodge ako ng application for dependent visa. And while inaantay ko yung approval ng dependent visa ko, na-expire yung tourist visa ko. After na-expire yung tourist visa ko, automatic binigyan ako ulit ng bridging visa ng immigration. Wherein, ang condition ng bridging visa nun, dapat kong sundin kung ano yung condition ng previous visa ko at that time, which is ang tourist visa. Ano naman yung condition ng tourist visa na yun? Alam naman nating lahat na tourist visa, you can't work. So, while waiting for 6 months for my dependent visa to be approved, following the condition of my tourist visa, I have 6 months of no work. Yes, sir. 6 months. So, 6 na buwan akong hindi makapagtrabaho or may condition na no work. Pero sa 6 na buwan na yon, tinry ko pa rin maghanap ng trabaho. Malapit ako magkaroon ng trabaho, pero yung tawag ng trabaho nun is cash on hand. I almost had the opportunity na mag-work sa cash. I was about to work bilang boy. Boy na lang or all around. So, nag-apply ako sa isang cafe. Yung condition sana sa akin is all around ako. Wherein, I was offered below the minimum amount of wage. Kumbaga, standard yun kasi yun nga, cash. Pumasa ako sa interview. Sabi sa akin, balik ka bukas. Kung bumalik ako kinabukasan, I was already wearing work clothes. Simple lang. All black like pants, shirt, black shoes. Pero nung pumasok na ako, kinausap ako ng may-ari na hindi daw ako matutuloy kasi yun nga, nag-usap sila ng partner niya na they can't take me in because risky daw. I tried na apply pero hindi ako technically nakapag-work. I take it as a blessing na lang siguro na hindi ako naka-push forward sa cash na work na yun kasi marami na rin akong pinagdaanan or natapos or na-achieve dito na, so to say, may mga napasa na ako na exam legally dito sa Australia na mahirap, malayo malayo na narating ko.
Tapos ibubuwis ko na lahat sa below minimum na wage. Naisip ko lang na blessing na talaga yun na ni-reject. Hindi naman ni-reject, or kumbaga a closed door. I thought of it as a blessing from God na hindi ako natuloy doon. So 6 na buwan ako naghintay, 6 na buwan na walang trabaho. I received my dependent visa on October 2024. That gives me a little bit of freedom, no? Kasi wala na ako sa old school ko. Sa mga nakapanood na kaklase ko, you know how it feels. I'm free. Naka-dependent visa na ako, wala na akong binabayaran na tuition. Next week, madi-deploy ulit ako in a different place. Based on the nature of my work, kailangan ko mag-travel ng 8 hours from Victoria. Bakit 8 hours? Kasi through car eh. Tama yung sakyan kong yan. Kita ba? Di ko makita kung makita niya, pero yan. My very reliable car. Ayun, 8 hours drive out of Victoria para makapagsimula ulit ako magtrabaho, no? So at the current moment, no, na ngayon 2025, yun lang yung tanging gustong i-share ko ngayon sa video na to. Oras na ba? 8:00 eksakto. Yun. Ginawa ko yung video na to dahil gusto ko maging unang-una sa lahat, maging reminder sa sarili ko yung mga take away na nangyari sa akin on this process of extension sa pagstay ko dito, no? Mahaba-habang panahon, 6 months na walang trabaho. Tsaka yun, babalik na ako sa work next week, which is in a way excited ako na i-video yung travel ko kasi yun nga, walang oras na travel, no, upang makabalik sa work. Kung naabutan mo to, na ito, hawak ko yung video. Maraming salamat. Ibig sabihin na sa dulo ka na, kasi yun ang masasabi ko, hanggang dito na lang muna yun. Kung may mga tanong kayo, pwede nyo na lang ilagay sa comment, no? Kahit sino ka man, kahit kapitbahay kita or kaklase kita dati, or isa kang curious din na Pilipino sa Pilipinas na gustong pumunta dito sa Australia. Baka may mabigay ako sa iyo na tawag mo niyan, advice. Putang ina, advicer. Pero yun nga, yun lahat yan magbabase yan sa experience ko. Yun lang naman siguro yung yung rason kung bakit ulit ako nagbablog, kasi parang vlog worth, or anong vlog worth? Parang worth i-vlog tong lahat kasi nasa ibang bansa ako, tsaka while nagbablog ako, recent pa yung mga current experience ko, meaning relevant pa siya. So kung makipag-connect ka sa akin, kung sino ka man, pwede rin maging experience mo yung recently na experience ko. Relevant pa siya, kumbaga hindi pa siya gaano katagal, no? Kaya ako nga binidyo to. Is 1, a record of my experience. 2, kung meron mang would like to venture on somehow the same type of journey na tulad ko na sa international student na naghahabol ng permanent stay. Sabihin na lang natin citizenship dito sa Australia. You can follow and subscribe to this channel. Ano mong channel ko to i-upload. Meron akong 2 channel, Rumble tsaka YouTube. Minsan nagpo-post din ako sa Facebook para makita ng mga kakilala ko dati sa Pilipinas. So
Sabi ko na kanina hanggang dito na. So maraming salamat. Aga-aga pa! See you sa next vid. Bye.